Good morning po, Asik Dumlao, Asik Erin, at maraming salamat po for being with us this morning. Magandang umaga, Miss Annie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Okay, Asik, magsisimula na po today ang regional payout ng cash relief assistance. Baka pwede niyo po kami mabigyan ng detalye tungkol dito. Ano ba ang mga dapat na gawin ng ating mga beneficiaries? Well, yes, that's correct, Miss Annie. Mahigit 328,000 po ng mga tricycle drivers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, particularly sa mga major cities, ang makakatanggap po ng 5,000 pisong cash relief assistance mula po sa ating pamahalaan ngayong araw. At meron po tayong 146 payout venues sa 121 cities nationwide na magkikater sa mga tricycle drivers. So para sa ating pong mga tsuper, kinakailangan lang po na magtungo sila sa mga designated payout sites, dalhin ang kanilang valid driver's license, yung original at ang photocopy po nito. Yun lamang, Miss Annie, ang kinakailangan nilang dalhin kapag sila ay nagtungo sa ating pong mga designated payout sites. Okay, maalala ko lang po, Asik Erin, dito po sa Metro Manila, mayroon pa rin mga PUB drivers na hindi pa nakatatanggap dahil yung iba, di ba po, wala sa listahan nung nakaraan. May schedule na po ba para dito sa special payout kung mayroon man? Well, tama, Miss Annie. Next week naman po, isasagawa natin yung special payout para sa mga drivers within the National Capital Region na hindi pa po nakatanggap ng kanilang cash relief assistance and kabilang na po dyan sa tatanggap ng tulong pinansyal sa ating pong special payouts ay yung mga drivers na naisama po dun sa supplemental list o yung mga drivers na hindi po naipasama dun sa naunang listahan but after our consultation with their respective companies and groups ay naisama na po sila. So again, the special payout within the National Capital Region will be done next week. In fact, may mga araw po tayo para sa mga drivers o para sa iba't ibang mga sektor. Sa katunayan, para po sa mga tricycle drivers, gagawin natin April 14 and then April 15 naman po ay yung mga ibang mga drivers natin. 17 to 19 yung yung ating pong ibang drivers, 17 to 19 yan, yung mga MC taxi at yung mga service delivery drivers. On Thursday, April 16, TNVS drivers, and then April 15 are the jeepney drivers within the National Capital Region, again for the special payout for you. Okay, yan ang mga schedule. Now, Asik, ikalimang magkakasunod na linggo na po na nararanasan natin ang malaking oil price hike. At talaga naman, marami mga tsuper, yung iba dyan ay tumigil na sa pagtatrabaho, yung iba naman ay nag-iba na ng trabaho. Ano po? Masusundan pa po kaya ulit yung naunang 5,000 pesos na cash relief assistance na ibinibigay niyo po, ibinibigay ng DSWD? Well, Miss Annie, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyakin natin na lulunasan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating pong mga drivers. Ating pong pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Social Welfare and Development under the leadership, of course, of Secretary Rex Gatchalian ay patuloy na mamamahagi ng tulong. So this is not the first time that we'll be distributing the financial assistance. Magkakaroon po ng pangalawang tugso. Dahil batid po naman natin yung pangangailangan nga ng mga vulnerable sektor, particularly itong mga drivers, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrol. Okay, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pondo. Since inaasahan po na magpapatuloy hanggang sa mga susunod na buwan itong mega oil price hike, dahil mukhang wala pa rin pong sinyalis na matatapos ang giyera sa Middle East, kaya pa po ba ng ating pondo na mabigyan itong ating mga PUB drivers nationwide, Asik Irene? Actually, Miss Annie, kaya po sapat po ang pondo ng Department of Social Welfare and Development. Sa katunayan, meron nga po kaming in-earmark na 30 billion pesos mula sa mahigit 60 billion pesos na pondo ng assistance to individuals in crisis situation. Itong nakaraan po na pamamahagi natin ng tulong within the National Capital Region na kung saan mahigit 260,000 po na drivers ang ating natulungan
ang nailabas po natin na pondo ay nasa mahigit 1.3 billion pesos. And then para sa isasagawa natin na pamamahagi ng tulong sa mga tricycle drivers outside Metro Manila, ang pondo na nakikita natin na magagamit ay nasa mahigit 1.6 billion pesos. So kung i-add up mo, Miss Annie, nasa 1.3 plus 1.6, so nasa around 2.9 billion pesos pa lang po yung nagagamit natin. And even if we spend the same amount para naman sa mga tricycle drivers and other drivers outside Metro Manila, ay sapat pa rin po yung pondo natin na in-earmark nga po, which is 30 billion pesos. I understand po na sinisikap ng DSWD na gawing maayos at organize ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga PUB driver. Mayroon lang ako naulinigan, di ba po, may nabanggit yata si Secretary Gatchalian na plano ng DSWD na gawing digitalized yung distribution ng cash aid. Would you like to say something about this po, Asik Irene? That's correct, Miss Annie. Sa katunayan, dun sa nabanggit ko na pangalawang bugso na pamamahagi ng tulong pinansyal para sa ating pong mga drivers, i-adapt na po natin yung paggamit ng electronic wallets. Ito ay sa kadahilanan na ngayong unang bugso ay naisagawa na natin, kumbaga, Miss Annie, yung Know Your Client procedures. So, na-establish na natin na buhay po yung mga drivers at sila po ay narito pa sa Pilipinas. Kaya, sapat yung ating pong database or yung ating talaan at kumpleto na po yung kinakailangang impormasyon that will enable us to adapt nga po the use of electronic wallet. Ang ginawa kasi natin sa unang bugso, Miss Annie, itiyakin nga po na sa pamamagitan ng manual payout ay ma-establish natin na itong mga drivers na ating pong natukoy na beneficiaries are indeed existing at narito pa nga po sa Pilipinas at sila po ay eligible na makatanggap ng tulong. So, doon sa pangalawang bugso, kumpleto na yung mga detalye na kakailanganin natin para sa paggamit nga ng electronic wallets. We're actually consulting already yung pong mga kumpanya na nagsasagawa ng mga kumpanya na gumagamit nga po ng ganitong platform para matulungan po tayo sa pagsasagawa ng digital o electronic payments after the month of April. Okay. At this point po, Asik Irene, ano po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan, sa publiko, sa pangkalahatan? Please go ahead. Yeah, well, Miss Annie, again, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., na tiyakin po natin na natutulungan natin yung mga vulnerable sektor na pinaka-apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang Department of Social Welfare Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa ating pong mga partners, gayon din po sa LTFRB, sa LGU, para matiyak na yung pong mga listahan ng ating pong mga legitimate eligible drivers ay maisaayos po natin nang sa gayon maging efficient din yung pamamahagi ng tulong para sa sektor na ito. So gaya ng nabanggit ko, ngayong araw mag-uumpisa tayo sa ating pong distribution ng financial assistance para sa mga tricycle drivers outside Metro Manila. So again, inuulit ko lang, Miss Annie, na pagpunta ng mga drivers natin sa mga designated payout sites, tiyakin lamang po na kumpleto yung kanila pong ipipresentahan, yung pong original and the photocopy of their valid driver's license. And gayon din po, para sa mga concerns, meron tayong itinayo na mga joint help desk na kung saan nandun po ang representatives ng LGU, gayon din ng DSWD, para po ma-address immediately yung po mga concerns ng ating po mga drivers. So again, we'd like to take this opportunity to thank all our partners na patuloy po na sumusuporta sa aming pong ahensya para matiyak na lahat po ng mga kababayan natin pinaka-apektado nga po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay maatulungan po natin. Again, Miss Annie, maraming salamat. Maraming salamat po, DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.